Good day guys, konting idea lang. So meron pala tayong ni-repair at in-improvise na refrigerator na 2-door Kelvinator. So ang problema pala nito ay hirap mag-produce ng ice. So kulang ang lamig. So chinek naman natin yan. Okay naman yung system, okay naman yung overload, yung compressor niya, okay naman. So, ang nakita nating problem, masyadong suffocate ang position ng rep. So, masyadong kulog. Walang exhaust. At hindi na rin ma-adjust nila kasi sa position ng location ng kanilang bahay. Kaya, naisipan nating i-improvise. So, ang gagawin natin, nagkakabit tayo ng tinatawag na condenser motor. Improvise po siya. Yung condenser motor natin ay direct drive or DC. Tapos ang power supply niya yung charging ng cellphone. Yung mga extra charger natin na hindi natin ginagamit. So, yan ang ginawin natin power supply. So, branded naman yung charger na yan. So, yan. Ginawa natin ang bracket ang ating charger para hindi direct sa body or metal plate ng unit. At para na rin may exhaust siya. So, yan. Yan yung wire niya. Yan na yung abang. 2 wires lang siya guys. Okay. So, yan. Ipapasok na natin yung condenser motor niya. So, sa mga sirang device yan, yung drive motor na yan, sa DC siya, 4 to 5 volts, akmang-akma sa ating charger phone. At saka, nasubukan na rin natin tong procedure na to sa personal ref natin na position din masikip. Kaya, naisipan kong i-improvise. Yung i-improvise ko, naging efficient yung cooling niya. Dati, in-observe ko lang na baka may sira yung compressor or yung bimetal sensor or timer niya, okay naman. So, ang first na ginawa ko, nagkabit ako niyan, tapos nakita ko yung efficiency ng cooling niya na-improve. Basta't wala lang bara yung ating system, malalaman naman natin kung barado sa location, sa piping, makikita na natin kung barado yung refrigerator sa performance niya kung nag half icing, and then sa tubing malalaman. So ito okay naman, maganda naman yung init ng condenser niya. Kaya lang, sumasobra yung init gawa ng suffocate siya. Kaya yung compressor maaaring nagtitrip dahil sa tumataas yung heat load. Hindi ma-condense. Or walang heat transfer. Okay, kinakabit na natin ang ating condenser motor. So, magandang klase yung ating condenser motor. BLDC ang klaseng motor na yan. Brushless direct current. So, yan guys. Itatap na natin yung wiring. Una yan sa common. Hindi tayo maliligaw dyan. Sa common, sa overload.
Insulate natin. Okay. So, ang ating in-improvise na motor condenser, yung ilalim nun may goma, may washer na goma. So, hindi siya naka-direct sa metal plate, kaya walang napoproduce na noise. At saka yung ganyang klaseng motor ay tahimik, yung BLDC, brushless, tahimik at saka energy saver. Pwede naman tayo magkakabit ng ibang drive motor na 220. Gagawan lang natin ng bracket. So, ito naisip ko kasi available naman sa ating mga gamit, kaya nag-DIY na lang tayo. Okay, kinakabit na natin. Sa kabilang linya ay starting winding, starting connection sa ano niya, sa relay. Okay, yan, babalutin natin. Live yan. Bali, dyan papasok yung 220 na nanggaling din sa compressor. So, sabay yan. Sabay silang magpa-function. Okay. Make sure na na-insulate para just in case may pumuntang mga insekto or mga entity, hindi magkakos ng short circuit. Iwas short circuit. Yan, ginamitan natin ng terminal na papasok sa plug ng power charger. Okay, i-position na natin yung mga wiring na make sure na hindi sasabit sa fan blade. Ayan, pag kinoberan, so hindi obstruction, walang obstruction. Hindi muna natin kinabit yung takip ng compressor para obserbahan natin. Okay, insulate natin maigi. Okay, check natin. Okay, so yan ang location niya. Masikip. So yan, okay na, tinesting natin, gumagana na. Ayan, napakatahimik ng function ng ganyang klaseng motor. Okay. So, okay na, makaka-exhaust na, maigi. Okay, check natin yung loob. Ayan yung pagitan. So, isasagad pa yan. Kung may sagad man nila, at least meron ng exhaust. Okay guys,